Chapter 12. I hate you. I hate you, Chito Jackson. Wala kang kasing samaha. Sigaw ko. Isang malakas na yugyog sa balikat ko ang naramdaman ko kaya napamulat ang mga mata ko. Lumabad sa aking harapan si Chito. Isang malakas na hampas sa kanyang dibdib ang ginawa ko. Maricel, you're dreaming. Hinawakan niya magkabilang kamay ko. Mahigpit na hawak sa aking pulsuhan at napatingin ako sa paligid. Nasa silid ako at nasa kama. Nakaupo na. I hate you. Pinatay mo ang mga kaibigan ko. How dare you, Chito? I hate you. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ko sa kanya. Nagigigil ako sa kanya. Ang sarap niyang sampalin na mag-asawang sampal. Yung babaliktad ng kanyang mukha dahil sa sampal ko. Namang wala ang mga kamay ko sa hawak niya ay sinigurado kong mag-asawang sampal ang tadapo sa kanyang pisngi. Nabigla siya sa ginawa kong pagsampal sa kanya. Napanganga siya at matalim na tingin ang kinanti niya sa akin. Sa isang iglap, he imprisoned my cheek in his palms. I was still surprised and suddenly he was kissing me. Nalalaki ang mga mata ko at hindi ko alam kung anong gagawin. Ang sarap at ang galing niyang humalik. Agad niyang napasok ang aking bibig dahil nagpatangay ako sa kanyang halik. Naibok ako ang aking bibig. Hindi ko akalain ganito pala kasarap humalik ang isang Chito Jackson kapag galit. Hinalikan niya na ako noon pero ibang halik na binigay niya sa akin ngayon. Binitawan niya rin ako pagkatapos ng ilang minuto. Nagkatitigan kaming dalawa. Pareho kaming habol ng hininga. It's just a dream, Maricel. You slapped me just because of your dream? Ngayon ko lang na-realize ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pinatay si Vanessa at Aryan? Tanong ko. Napahilot sa kanyang sentido sabay ngiti nito pagkatapos. Why do I kill people close to you? He asked. Ngayon ako naliwanagan na panaginip nga lang ang lahat. Sigurado ka ba? Hindi mo ba talaga sila binaril? Hindi ba talaga totoo yun? Panigurado ko. Tumawa na naman ito. Sa tingin mo, ganun ako kasamang tao? Kung gusto ko silang patayin, sana kagabi pa lang pinatay ko na mga kaibigan mo. He said again. Oo, di ba pinatay mo ang babaeng walang kalaban-laban nun? Lumakas na rin ang boses ko. Do you want me to kill them? Sabihin mo lang dahil isang salita mo lang papatayin ko sila kagad. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Isang malakas na hampas ang binigay ko sa kanya. Tawagin mo ulit ang pangalan ko. Baka katikim ka ulit sa akin ng halik. Baka hindi lang halik ang ibibigay ko sa'yo. Banta pa niya. Gusto ko kapag tinatawag mo ako sa pangalan ko, may kasamang ungol para masarap pakinggan. Dagdag pa niya. Kinuha kong unan at binato sa kanya. Bastos! Malis ka dito! Bakit ka ba nandito sa silid ko? Sigaw ko at tumawa lang ang bisit. Last night, wala kaming narinig. Kinakabahang sabi ni Vanessa at ganoon din si Aryan, ganoon din ang kaba ko. I will give you a chance. But keep what you see a secret. Seryosong sabi ni Chito at agad naman na tumango ang dalawa. Nakahinga ako ng maliwanagan sa lahat. Na makalis sa silid ko si Chito ay naalala kong hinatid ko palabas si Vanessa at Aryan. Ang buong akala ko mawawalan na ako ng mga kaibigan. Natigilan ako sa pag-iisip nang may kumatok sa pintuan. Iha, lumabas ka na't bumaba. Inintay ka na ni Boss sa ibaba. Sabay na raw kayong kumain at isasama ka niya. Sigaw ni Manang sa labas. Isasama saan? Agad kong binuksan ang pinto at hindi ko alam kung bakit naging excited ako. Napangiti ako bigla. Saan naman niya ako isasama? Nabungaran ko pa si Manang pagbukas ko ng pintuan. Saan daw niya ako isasama, Manang? Tanong ko kaagad. Hindi ko alam, Iha, bumaba ka na at para malaman mo. Sumunod ka na lang sa akin. Tumalikod na si Manang at naiwan ako nakangiti habang hawak ang pinto. Sinuklay ko ang aking buhok gamit ang aking mga daliri. Napapangiti ako bigla nang hindi ko sinasadya. Bakit ba ako napapangiti? Dahil ba walang ginawang masama si Monster? Or dahil sa halik niya kanina? Isang mahinang sampal sa aking mukha ang ginawa ko. Gumising ka nga, Maricel. Hindi ka pwedeng magkagusto sa Monster na yun. Di mo nga alam kung ano ba talaga siya. Pagkatapos kong ayusin ang sarili, bumaba na din kagad ako. Nadatnan ko nakaupo lang sa malaking mesa mag-isa si Monster. Napatingin ako sa paligid at tanging siya lang ang naroroon.
Nasaan ang mga alipores niya? You made me wait for a few minutes, Maricel. At sinimula na niyang galawin ang kanyang pagkain. Sit down and eat with me. Yaya niya. Hinila kong upuan sa kanyang harapan at doon umupo. Why are you so far away from me? Sit here next to me. I won't bite you. Napakagatlabi ako bago lumipat ng upuan sa tabi niya. Oh gosh, napakabango naman ng taong to. Stop biting your lip. Akong kakagat niyan kapag hindi mo tinigilan. Banta niya at agad ko naman tinigil ang pagkagatlabi ko. You're tempting me. Dagdag pa niya. Hindi ko na lang to pinansin. Kumain na lang din ako at ayoko muna makipag-usap sa kanya. After we eat, you get dressed. I'll take you to the party. Natigilan ako sa pagkain. Anong party? Tanong ko kaagad. Tiningnan niya ako ng masama. Don't ask, just get dressed. There are ready-made clothes for you to wear in your room. Just choose what you like to wear. He said without looking at me at patuloy lang siyang kumakain. Nagpatuloy na lang din ako sa pagkain. Muntik pa ako mabulunan sa kasunod na tanong niya sa akin. Do you still have a period? Alanganin ako napatingin sa kanya at napaubo. Bakit ba niya tinatanong? Seriously, sa harap ng pagkain? Why are you asking? Nairita akong tanong sa kanya. I want to know. Sagot naman niya at natahimik ako. Hindi ko kasi alam kung ano isasagot ko sa kanya dahil wala na akong period. Kahapon pa wala na. Your silence means no more. Ngumisi na naman ito. Manyak, bastos, monster. Ano pa bang itatawag ko sa'yo? Nainis kong sabi sa kanya. Kahit sa mesa nagbabangayan kami. Kahit sa pagkain naisipan niya pa na magsalita ng mga kabastosan. Call me whatever you want to call me, baby. It's my pleasure. At tumindat pa ang loko. Umiinit talaga ang dugo ko sa kanya. Dahil kahit anong gawin niya, napakagwapo niya pa rin. Hindi na rin naman siya muling nagsalita. Natahimik kaming dalawa pagkatapos kong kumain. Nauna na akong tumayo sa kanya. Alam ko na napatingin siya sa akin. Nagsimula na akong humakbang para umakyat na ulit sa silid ko. Bago ako makalabas sa kitchen, narinig ko pang nagsalita ito. Don't let me wait too long, Maricel. Pahabol pa niya. Bahala ka dyan. Maghintay ka ng matagal. Nagpapadyak ako umakyat sa itaas at nadanan ko si Manang na inaayos sa mga damit sa walking-walking closet. Nandito ka na pala, Iha. Bakit nakabusangot yung pagmumukha mo? Napansin ka agad yun ni Manang. Paano ba naman yung monster masyadong demanding? Yung alaga niyo po kasi. Nakaingo sa sagot ko at napansin ko ang pagngiti ni Manang. Si boss ba? Nakangiting tanong niya at halos tasukin na rin niya ang tagiliran ko. Kinikilig din ata tong si Manang. Sino pa po ba nakakainis sa tao dito sa bahay na to? Walang iba kundi yung Chito Jackson na yun. Napakabastos, napakawalang manners, walang paggalang. Basta Manang nakakainis siya. Kung hindi nga lang siya gwapo, siguro nagmumukha na siyang manyak sa palengke kapag sasabihin niya pa ang mga katagang yun. Halos sabunutan ko na ang bedsheet sa kama ko dahil sa inis ko habang sinasabi ang mga katagang sinabi ko. Pero hindi mo man sinasabi. Aminin mo, yung bastos na yun ang nagpapakilig sa'yo. Tukso ni Manang sa akin at natigilan ako sa sinabi ni Manang. Kinikilig ba ako? Ay naku, namumula ka, Iha, wag mo nang itanggi. Expert ako pagdating dyan. Ako ata tong tinatawag noon na love expert. Kumbaga ako yung trolls sa Frozen. Mahabang sabi ni Manang. Hindi ko alam pero bigla ako napatawa ni Manang. Dahil sa sinabi niya ay kumalma ang nararamdaman ko. Alam kong kanina pa siya naghihintay sa akin dahil sa tagal naming pagkukwentuhan ni Manang sa silid ko. Nakakunot ang noon na madatnan ko siya sa kanyang kotse. Binaba niya ang kanyang tinted window. Pinaghintay mo na naman ako ng 1 oras, Maricel. Alam mo pinakaayaw ko sa lahat ng pinaghihintay ako ng matagal. Reklamo niya at lihim ako natawa. Sinadya ko talaga na maghintay siya ng matagal. May problema ba sa paghihintay ng matagal, Chito Jackson? Ay smirk at masalo ko pang inaasar. Sinama niya ako ng tingin. Ang daming lihim ng lalaking to. Pinasaddahan niya na naman ako ng tingin pagkatapos. What are you wearing? Nakakunot noon na tanong niya. Isang red long gown na may slit sa gitna ang suot ko at halos makita na ang dibdib ko dahil sa kaseksihan na napili kong isuot.
Wala lang, gusto ko lang siyang asarin. Hindi naman ako nagkamali at mukhang hindi niya gusto ang suot ko. Umikot ba ako sa kanyang harapan? Bagay ba? Tanong ko pa at masalong kumunot ng noon niya at lihim na naman ako natawa. I prefer your simplicity. Unlike that, I can almost see your soul in what you're wearing. Sabi pa niya. Gago ba siya? Siya kaya nagpadala ng mga to sa kwarto ko pagkatapos sasabing ayaw niya sa suot ko. Eddie wow, sabi ko na lang. What is Eddie wow? Narinig niya palang mahinang bulong ko. I-google mo. Piloso pa kong sagot at sumama na naman ang tingin niya sa akin. Get in the car. Utos niya na hindi pa rin nagbabago ang sama ng tingin sa akin. Napikon ko na naman ata si Monster. At sinunod ko na lang utos ito. Pumasok kami sa venue, hanggang ngayon hindi pa rin sinasabi ni Chito kung kaninong party itong pinuntahan namin. Pinasada ko ang paningin sa kabuuan. Kulay pink kasi yung teams at halitang babae ang nagpa-party. Kaninong party ba itong pinuntahan natin? Hindi ko na talaga mapigilan na mapatanong sa kanya. My sister? He said at nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko akalaing may kapatid pa siya. Sister? Ibig sabihin may kapatid ka pa? Tanong ko ulit sa kanya. Yes, tipid na sagot niya at napakaseryoso niya sa mga oras na to. Bakit di mo sinabi sa akin? Akalaan mo na may kapatid ka pa pala. Bulong ko na parang ako lang ang nakarinig sa sinabi ko. Dinala niya ako sa mga grupong nasa gitna. Bigla akong kinabahan at hindi ko alam kung bakit. Dahil ba pamilya ni Chito yung mga nandito? Akalain mong may mga pamilya pa pala ang isang monster. Akala ko nag-iisa na lang siya sa mundo. Nakangiting sumalubong sa amin ang isang babaeng nakasuot ng pink na gown. Kuya! Di makapaniwalang sambit nito at agad na lumapit kay Monster at agad na yumakap. Kuya, hindi ko inaasahan nga attend ka sa birthday party ko. Thanks kuya. Masalo pa humigpit ang yakap nito. Ganun na lang ang mga ngiti nito at halatang ganun niya na-miss ang sobrang kuya niya. Mukhang close sa close sila. Nag-enjoy ako habang pinagmamasan silang dalawa. Mukhang lumalambot ang puso ni Monster kapag sa kapatid niya. Napatungo lang ako at hinintay silang matapos sa pagyayakapan sa isa't isa. Sa wakas sa tapos rin at sumulyap sa akin ng babae. OMG, siya na ba ang bago mong girlfriend kuya? Tuwang-tuwa na tanong nito kay Monster. Correction, hindi niya po ako girlfriend. Ngumiti naman si Monster na napatingin sa akin. Alam ko na ang gagawin nito. Lalapit na naman yan sa akin at hahapitin ako sa aking bewang. Halos kabisado ko na ang mga galawan niya. At hindi nga ako nagkakamali, lumapit nga ito sa akin at agad na pinulupot ang braso sa aking bewang. Napasingap ako nang maramdaman ko ang kiliti na namutawi sa aking bewang. Nakikiliti ako. Bulong ko sa kanya at alam kong napansin yun ng kapatid niya. Ngumiti lang ang loko. Masalo pa niya akong kiniliti at nanadya. Mamaya hindi lang yan ang gagawin ko. Ganti na bulong niya sa akin sabay kindat na naman nito. Narinig kong pagtawa ng kapatid niya. Para maiba, ibinaling ko ang paningin sa kapatid niya. Hi, happy birthday. Bati ko sa kanya. Thank you. Sagot naman ito sa akin. Bagay na bagay kayo ni kuya. Kung hindi ako nagkakamali, magkasing ganda lang siguro tayo. Dagdag pa niya at hindi nga siya nagkakamali, same lang kami ng age. Kakadibo ko lang din nung nakaraang linggo. Abala kami sa pag-uusap ng kapatid ni Monster nang may bigla na lang nagsalita sa aming likuran. Son! Sabay kaming napalingon. Mukhang buong family ang nasa aming likuran. Tinignan ko ang reaksyon ni Monster pero bigla na lang nag-iba ang reaksyon nito. Ang kaninang masaya ay napalitan ng galit sa mga mata. Hindi mo sinabing aaten ng birthday party mong matandang yan. Nabigla ako sa tinura ni Monster. Alam ko ang ibig niyang sabihin ay ang matandang lalaki na lumapit sa pwesto namin. Kasama ang dalawang lalaki at isang matanda na rin na babae. Invited si Papa sa birthday ko kuya. Sana kahit ngayon lang pagbigyan mo sanang hiling ko. Kahit ngayon lang huwag ka munang magalit sa kanya. Tila nagmamakaawa na sabi ng kapatid nito. Anong meron at galit na galit siya sa ama niya? Natahimik si Chito at tila nagbago na rin ang reaksyon niya. Nabawasan ang pagkunot ng noon nito. Pinakilala niya rin ako sa mga lumapit sa amin. My mom, turo niya sa karap namin na may medyo katandaan na. Litaw pa rin naman ang kanyang kagandahan. Hello po, hindi ko inaasang magmamano ka sa kanya.
Kusa na lang gumalaw ang mga kamay ko at kinuha ang kamay nito para sa pag-bless ko. Sinulyapan ko si Monster at medyo natawa siya sa ginawa ko. Isang kurot naman sa kanyang tagiliran ng ginawa ko. Bakit mo ba ako tinatawanan? Palibasa wala kang galang. Bulong ko sa kanya. You're so cute. Bulong niya din sa akin. Pakiramdam ko'y nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. You're blushing, my princess. Muli ay bulong niya sa akin. Siya ba ang girlfriend mo, Chito? Tanong ng mom ni Monster at salubong ang kilay nito. Alam ko na kung bakit salubong ang kilay niya dahil tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Don't call me by that name. That's not my name. That's the name of the person who cheated on you, mom. Sagot ni Chito sa mom niya and he glanced at his dad. Ibig sabihin niloko ng dad nito ang mom ni Chito. At ang pangalan niya ay kinuha sa pangalan ng dad niya. Kaya ba ayaw niya tinatawag siya sa pangalan niya? Kaya ba ganun na lang ang galit nito sa dad niya? Anyways, she's Maricel. Pakilala niya sa akin. My girlfriend. Dagdag pa niyang pakilala sa akin. Excuse me, di mo kaya ako girlfriend? Nananaginip ka na naman, Monster. Pinilit mo lang kaya ako. Bulong ko ulit sa kanya. I didn't force you at kusa kang sumama. Sagot naman niya. Ako? Kusang sumama sa kanya? Samantala, Chito Jackson's POV. What was on my mind and I even took Maricel to my sister's birthday party. We sat at a large table in front of my family. Kuya, kanina pa kami nag-uusap ni Maricel pero di pa niya alam ang pangalan ko. Ako nga pala si Dina. My sister introduced herself to Maricel. Napasa po ako sa aking noo at kanina pa nga sila magkausap pero hindi pa siya nagpapakilala kay Maricel. Maricel just smiled. Sa harap ng table naroon si Dad, Mom and my cousins. Si Dina lang naman ang nag-iisang kapatid ko. Spoiled si Dina sa akin at kung anong gusto niya binibigyan ko. At ngayon na birthday niya, pinagbigyan ko ng gusto niya kahit labag sa loob kong pumunta. There's someone I hate the most. That's my dad. Hanggang ngayon I still don't forgive him. And I hate the most because of my name is followed by his name. So I don't want to be called by my name. I hated my name. Sinulyapan ko ang dalawa, si Maricel and Dina. Magkasundo na kagad ang dalawa. Kuya, dito na kayo matulog. Presenta ng kapatid ko at automatic akong napatingin kay Maricel. Nagkibit balikat lang ito. Nagpaalam si Dina na ipakikilala niya si Maricel sa iba pa niyang mga friends. Kaya naiwan kami ng dalawa kong cousins. She's pretty. Bulong ni Jake. Pinsan ko. Yeah, she's pretty but she's mine. Agad na sagot ko. Tumawa ang dalawang loko at alam ko na rin ang mga ugali nito. Mahilig sa mga babae. Stop staring at her. Sabay ko kay Jake. Relax, I'm not staring at her. I'm just memorizing her. And he laughed. Samantala, Maricel's POV. Pinakilala ako ni Dina sa mga kaibigan niya. Close na agad kami. Ang sarap niyang kausap kaysa sa kuya niya. Sinulyapan ko si Chito at kausap niya ang isa niyang pinsan. Crush ko pa naman yung kuya mo, Dina. Yun pala may girlfriend na. Biro ng isang kaibigan ni Dina na si Solen. Sorry, may girlfriend na si kuya. Hindi mo na mapapantasya si kuya dahil nandito yung girlfriend niya at kaharap natin. Ganti na biro din ni Dina. Hindi naman talaga ako girlfriend ng kuya mo. Kung pwede nga lang sabihin sa kanila pero kalahati sa isip ko na sana nga totoo na lang na boyfriend ko na nga ang kuya niya. Hi girls! Bigla na lang kumapit sa kinaroroonan namin ng pinsan na lalaki ni Monster at may dala-dala tong wine. Cheers! Binigay niya sa akin ng isang wine glass at tinanggap ko naman. So, ilang years na kayo magkasintahan ng pinsan kong si Chito? Tanong sa akin ng lalaki. Anong isasagot ko? Ako nga pala si Brian. Hindi pa pala ako nakakapagpakilala sa iyo. How rude I am? Ngumay dito sa akin at inilahad ang kanyang kamay. Ilang minuto pa yun na nagtagal sa ere bago ko tinanggap. Your hand is so soft. Nabigla pa ako na bigla niya yung hinalikan. Sa harap ng mga kaibigan ni Dina. Maging si Dina na kapatid ni Chito ay nabigla sa ginawa niyang paghalik sa kamay ko. Oh, I'm sorry. Ganito talaga ako kapag babae ang kaharap ko. Lalo na kung kasing ganda mo. Kumindat pa to. Pare-pareho talaga sila. Hindi makakaila na magpinsan nga sila. That's enough. Limit your actions, Brian.
She's not just a guest here. She's my girlfriend, baka nakakalimutan mo. Nabigla pa ako nang agawin ni Monster ang kamay ko mula kay Brian at mukhang nagkakainitan sila. Matalim ang tingin ni Chito kay Brian. Oh, I'm sorry now bro. Agad na tinapik ni Brian ang braso ni Chito. Nabigla ako sa pagkila ni Monster sa akin at hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Umakyat kami sa itaas. Pumasok kami sa isang silid at agad na tinulak sa pader. Nilak niya rin ang pinto. Agad kong nilibot ang kabuuan ng silid. Tinitigan niya ako pagkatapos niya akong isandal sa pader. Stay away from him. I didn't bring you here just to flirt with my cousin. Mariin niyang sabi. Nakipagtagisan ako ng tingin sa kanya. Nakikipag-flirt ako? Yung cousin niyang lumapit sa akin at bakit ako tong pinapagalitan niya? Hindi ako nakikipag-flirt sa cousin mo. Siya yung lumapit sa akin at nagmamaganda loob na alokin ako ng wine. Masama ba yun? Yes. He kissed your hand. Malakit din ang tingin niya sa'yo because of what you are wearing. Pinasadahan niya ng tingin ng kabuuan ko. Napasingap ako nang dumapo ang kamay niya sa hita ko. Dahil sa slit ng suot ko, agad niyang nahaplos ang hita ko naka-expose sa harapan niya. Bumaba ang tingin niya sa dibdib ko. Napalinok ako at tumakit baba ang Adam's apple niya. I know his eyes are full of lust. Hindi nga ako nagkakamali. Dinampian niya ng halik ang leeg ko. Damn, Maricel. Why, when in front of you, I always want to sleep with you, kiss you, hold you, and most of all, make love with you. Siniil niya na ako ng tuluyan ng halik at halik na mapagparusa sa aking labi. Maigpit na kapit sa kanyang buhok ang ginawa ko. Nagugustuhan ko ang halik niya kahit pa walang kaingat-ingat niyang inaangkin ang labi ko.